Hi guys, welcome in this channel. This already is for Taurus, Virgo, Capricorn. Energy of Taurus, Virgo, Capricorn. Merong pinagfufokusan yung isip mo na may binibuild ka eh. Possible meron kang ka-collaborate, ka-team, or may itim na pusa. So may pinagfufokusan ka talaga na pinagpaplanuhan mo, strategy, or meron kang binibuild or gustong i-build, no? Actually, na-recognize ko ngayon. Na-recognize ka kasi nag-succeed ka, matagumpay ka, may na-achieve ka, o nag-succeed ka na may na-build ka, dahil pwedeng talented ka, achiever ka, optimistic ka, you achieve success already, or maring may mga naabot ka ng mga pangarap mo sa buhay. Ngayon, nasasaktan ka or na-hurt or may nang betray sa'yo or may nang backstab, gano'n. May nang atake sa'yo patalikod. Pwede may mga palipad hangin ka, mga ganun ba, mga attacks ba? Or may mga ill wishes yung iba sa'yo, or any attacks na hindi mo makita kasi patalikod, para patrento. The Magician. So, kagagawan to ng Magician. May naatake sa'yo ng witchcraft, magics, done by Magician. Clarification na naman yan. Babae yung Magician na yan. Hindi siya lalaki. Ito ang dahilan kung bakit ginawan kanya ng magics or witchcraft, no? Para hindi ka makaalis, hindi ka maging porsigido, hindi ka maging persevering, hindi ka maging brave, hindi matuloy ang plano mo na mag-travel papunta sa gusto mong puntahan sa malayong lugar. O kung meron kang sinisend sa kanya galing sa malayo, kung meron kang sinisend sa kanya, kung hindi man ikaw yung pumupunta, kunwari may sinisend ka na spiritual ng atake. Kasi merong high priestess dito. Para hindi ka na makapang-atake sa kanya. Para hindi mo na masend, hindi na makarating sa kanya yung mga sinesend. Para hindi ka na makapanghadlang, hindi ka na makapang-attack, hindi ka na makapangpigil, hindi ka na pang-challenge. Kung yan ang ginagawa mo, na-challenge mo spiritually.
may lumabas yung High Priestess and 5 of Wands. May darating sa'yo na maybe it's a person na hindi na siya nagja-juggling, kapag decide na, hindi na siya mahirapang magdesisyon, hindi na limited yung galaw niya, yung kilos niya, yung mga kaya niyang gawin, o yung sasabihin niya, hindi na siya pinajuggling. Yan. Wala na naglilimit sa kanya. Wala na nangongontrol sa kanya. Wala nang pumipigil sa kanya. Wala na din confusion sa kanya. This person is in a union. Pwedeng karelasyon mo to ha. Or in a union. Yan ang tungkol sa kanya. Or baka karelasyon mo to. Partner mo, karelasyon mo. May union sa inyo. Lalaki, pwedeng may na-unite sa kanya, pwedeng in a relationship kayo, pero kung sakali na hindi mo yan karelasyon, pwedeng may karelasyon siya. Okay? Darating siya kasi may galit siya. Itong si Two of Pentacles in reverse or naglalagay ng boundary o gusto niya makapaglagay ng boundary. Parang may galit din. Cold siya, unemotional. Control niya yung emotion niya. Galit nga siya kasi, control yung emotion niya. Kasi na-stagnant siya. Pinastagnant daw siya. Ito yung na-unite sa kanya, cold. Yung naging cold siya, naging unemotional. Yun pala na-unite sa kanya. Yung pagiging coldness. Kaya, galit siya kasi, kasi siguro ginawa siya ng deceit ba? Ginawa siyang cold, unemotional, towards sa kanyang person. O, alam mo yung deceit ng iba, ginagawa nilang cold yung tao para lumayo sa kanyang person. O, kadalasan sa relationship, kumbaga sinasabot tayo nilang relationship ng iba. May ginagawa silang mga ritual, mga ganyan, orasyon para lumayo yung person ng isa sa kanya. O kaya pareho silang dalawa nalalayo na lang sa isa't isa. Hindi na magkaintindihan. Nagsasabog na, nag-aaway na. Yun pala kay may nalabutahi. Yan. Ito pang reason. Kung kaya darating na sa'yo kasi na-stuck daw siya. Actually, naka-recover na siya stagnancy. Sa sa pagja-juggling, di ba? Na-stuck daw siya, naging clouded yung judgment niya. O pwedeng sa person niya. Baka hingin ang tulong sa'yo. Kasi may na-recognize ka. Na nagsasucceed ka na mawala ng strength.
ay yung mga opresyon. Parang makalas, mawala ng strength lang. Mawala ng strength, mawala ng manghina yung opresyon, manghina yung mga attacks ba, no? Mga attacks, mga kaaway na gusto mong pigil, manghadlang, block ng path, block ng goals, ganyan. Na-recognize dyan sa ganyang kakayanan mo. Kung may kakayanan kang ganyan, kaya lalapit siya sa'yo. Itong si Two of Pentacles in reverse kasi maaaring siya mismo ang pinastak or person niya. Hingi ng tulong niya sa'yo pagka ganyan. Dahil nga may gumawa ng deceit sa kanya para hindi siya makapag-take ng risk. Hindi siya makapag-take ng leap of faith. Para bang maging fearful siya na mag-take ng risk sa kanyang person. Ayan pinigilan nga siya. Kaya nalapit ko sa'yo kasi na-recognize ko na nagsasucceed ka. Na hindi na ma-oppress, hindi ka mapigilan. Hindi ka mahadlangan, hindi mablakan yung path mo, yung goals mo, hindi nila mapigilan. Ganun ba? Yung pag-achieve mo sa goals mo. Ingay yan, may aso. Dahil may deceit nga, may gumawa na ng deceit sa kanya. Ito na sabihin sa iyo ni Two of Pentacles and reverse. Gusto niyang makapag-umpisa na makapag-take ng action, magkaroon ng transformation sa kanya. May butterfly, umpisa na magkaroon ng transformation sa kanya. Niya na magawa niya na makapag-take ng action, makapag-umpisa na makapag-take ng action at maging positive na yung buhay niya. Kita niyo, maliwanag na yung niya, wala na nang oppress sa kanya. Hindi na siya namumuhay na hindi na nagiging madilim ang buhay niya, wala na nang oppress, wala na nang papastak sa kanya. Kaya na naman ang mga kampo ng dilim. Anugin mo naman. Tahimik! Let's see. Ito next na mangyari sa love life mo naman. Ay. Huwag ko lang kasali ito. Pero tatlo lang naman kaya. Maging excited ka. Full of excitement at brave ka, positive, passionate, bold and daring, no? And flexible po. Na meron kang guluhin ng isipan. Gayumahin kasi sa love life mo pwedeng gayumahin or psychic intrusion, psychic attack, or manipulahin mo yung isipan yan, kontrolin mo yung isip niya, o atakihin mo yung isip niya. Pwede ikaw gagawa nito o iba ang gagawa sa'yo. Para maging unstable siya, o kaya iguluhin mo yung isipan niya para maging unstable siya, maging ungrounded, unsecured, ungrounded, unrooted, or para mapinsala mo yung kabuhayan niya, hanap buhay niya.
para hindi siya makapag-asawa, para hindi siya makapag-reach out, para hindi magkaroon ng growth, hindi mag-umpisa na magkaroon ng growth, o pwedeng hindi siya makapag-umpisa na makapag-reach out, o hindi maging consistent yung pag-reach out niya sa person niya. Maaaring atakin mo yung third party. Babae ito, atakihin mo. Babae. May atakihin ka nga. Ewan ko anong atake itong gagawin mo. Para bang something na dark ang atake mo. Oo, kasi dark dito. The shadow side pati. Parang may dark side ka. When you feel my heat look into my eyes, it's where my demons hide. It's where my demons hide. Don't get too close. It's dark inside. It's where my demons hide. It's where my demons hide. Yan, kanta na. Parang may demons, inner demons ka ba? Parang may inner demons ka, oh. Dahil para hindi siya makapamigil, hindi siya makapangontrol, hindi niya siya maging strong yung mind niya, hindi na siya siguro bitter sa love life mo, no? Ito siguro gusto mong control sa'yo, gusto mong control sa buhay mo, no? Para maging mahina na siya. Yun ang gagawin mo. O, pahinain mo nga siya from tough to weak. Ganun ang gagawin mo sa kanya. Para manghina na siya, no? At maging emosyonal pa. Oh. Para hindi na siya mangontrol, mangpigil. Siguro sa love life mo, sa happiness mo. Ito yung reason. Para itong dahilan kung bakit pahinain mo siya. Para magtagumpay ka na maumpisahan mo na yung magusto mong umpisahan na magtagumpay ka na maging clear and sharp and logical yung isipan mo. At wala na yung blocks na kinikreate nito. Kaya gusto kong pigilan, gusto kong hadlangan, di ba? Para magtagumpay ka na wala na makapag-block sa path mo. O di ba may nagpa-block ka sa path mo, no? Yan. Maring siya yun. Dahil gusto kong pigilan na maging masaya sa love life mo. Related sa love life to eh. Di ba? Kanina. Dito. Simula dito. When you feel my heat look into my eyes. Ganda ng kanta na yun. Kaso may demons. May demons na. Ay, ayaw kong kantahin tuloy. Pero ang ganda sana. Gusto ko kasi yung kanta ng mga Imagine the Dragons. Sting. Basta gusto ko lang. Knight of Cups.
Ito ang next na mangyari sa'yo. May pwedeng hindi ka mag-reach out sa person na hiwalay kayo or clarification. Ano to? So, magkaroon na ng new beginning, new love. New love to, kasi sa love life mo eh. New love. You will start a new relationship, new love. Kasi mayroon naman separate sa'yo na mga dark spirits na hindi naman sense sa'yo. Umaga mahiwalay na yan sa'yo. Hindi na yan ma-unite sa'yo pagka ganito. Yung mga dark spells, yung mga sinesend ng mga gumagawa ng deceit, yung mga deceit ng mga like spells o kung ano man sinesend nila para sabotahin o gambalain, pinsalain yung love life mo o hadlangan. Hindi na yun ma-unite sa love life mo o pwedeng sa'yo. Stagnant. Ito ang next na mangyari sa love life mo. Stagnant, ma-restrict. Sino ma-stagnant? Sino ma-restrict? Family. Pamilya. Ewan kung sino pamilya. Pamilya mo ba? Mayaman bang pamilya mo? Or baka ito na yung mga gumagawa ng deceit sa'yo sa love life mo? Or kung kaya baka mga kaaway mo yan, no? Yung mga ma-restrict, yung mga gumagawa ng deceit sa love life mo. Kaya maging prosperous yung buhay nyo, ng maging person mo, na maging asawa mo, o na, kung may partner ka na, kung wala pa, hindi yung mapapangasawa mo. At mamuhay ka ng kumpleto. Clarification pa. Kailangan pa ng clarification to. Pero ito daw yung ma-restrict eh. Yung 10 of Pentacles eh. Ang tanong ko kung sino ma-restrict. Eh dito nung 10 of Pentacles na itong ma-restrict. Mayaman to. Kumpleto ang buhay ng mga to. Kumpleto. Ito yung ginagawa ng pamilya na yan yun. Baka ito lalabas. Para malaman ko kung upright ba. Ace of Pentacles. Kaya ma-restrict tong pamilya na to at ma-stagnant para makapag-umpisa ka na mag-settle down, na to be in a committed relationship, ba related sa love life mo. So, yun na yan, no? Para makapag-umpisa ka na ng love life na seryosohan. Yung mag-commit ka, there's commitment. Ewan ko, sino tong Ten of Pentacles na to? Ito ay actually hindi nila ina-isolate yung sarili nila eh. Makaka-recover lang from isolation itong pamilya na to. Kasi ibig sabihin, kaaway ito para makapag-umpisa ka na ng para ito yung mangyari sa'yo. So, ibig sabihin, kaaway ito. Ito yung mga, siguro baka ito yung Queen of Wands, no?
yung gustong pumigil sa love life mo. Yung Ten of Pentacles na to. Para makapag-effort ka na, makapag-put ng hard work, or kaya para pwede din na tuloy-tuloy na, no, yung love life mo, mag-work na, mag-workout na yung love life mo, tuloy-tuloy. Hindi ka na nila napipigilan. Kung sa trabaho pa, hindi na pa tigil-tigil yung trabaho mo. So, ganun din sa love life, na tuloy-tuloy na yung love life mo. Na hindi ka na tinatamad mag-effort. Hindi ka na, ganun kasi sa love life eh. Hindi kasi kailangan na selfish ka eh. Hindi kasi yung puro ikaw-ikaw lang. Kailangan mo din talaga mag-effort kasi kung mahal mo yung tao, kaya ka pumapasok sa relationship na may love life kasi gusto mo nang may nagmamahal sa'yo, may minamahal ka, may pinapahalagahan ka, di ba? O may nagpapalaga sa'yo, may naglalambing sa'yo, may nilalambing ka, ganun. Na you enjoy doing that. Of course, kasama na yung effort. Kasi pag mahal mo, mag-effort ka. If you love that person, mag-effort ka. Na hindi ka na, hindi mahirap para sa'yo. Kaso na siguro, ngayon parang hindi mo magawa yun. Na parang ang bigat or parang ayaw mo, possible. Kasi may gumagawa ng deceit sa'yo. May pumipigil. O baka ginagawa ka na ng cold, unemotional, tamad ka mag-effort. Sa love life mo, if you're in a relationship, parang tinatamad ka, nawalan ka ng gana, baka ganun. Ngayon, kay i-restrict na to, kay stagnant itong gumagawa ng deceit sa love life mo. Yan, tuloy-tuloy na yan. So, kumbaga maging healthy na yung love life mo. You will start to commit, na mag-experience mo na yung committed na relationship. There's commitment. Na makapag-settle down ka na. Siguro kung may relationship ka, dahil sa deceit ng pagpapasok ka sa relationship dahil sa deceit ng gumagawa ng deceit sa'yo, itong pamilya na ito, baka saglit lang nag-end o napapahiwalay kayo, parang nawalan ka na ng gana, ayaw mo na, o kaya ay person mo ang may problema, nagkakaroon ng clash sa inyo, hindi kayo nagkakaintindihan, nagkakaroon ng misunderstanding, hanggang sa piliin mo na lang, ayaw ko na lang magka-love life, parang ganun ba? Parang ganun ka na lang. Dahil sa deceit, yan. So hanggang dito na lamang for Taurus, Virgo, Capricorn.